saan eto pong si Sara Duterte nagbigay daw ng gratitude dito sa mga nagrarally na supporter niya dyan daw po sa EDSA. Ano po? So ngayon, eto, pakinggan natin. Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin sa EDSA Shrine. And syempre yung iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang saloobin sa mga nangyayari ngayon. Hindi ba nagpapalabas ng pera? Dapat pasalamatan mo din, BP Sara, yung mga nagpapalabas ng pera para magkaroon ng hakutan. Dapat pinasasalamatan din yun, mga kababayan. Kasi unang-una, kung hindi naghahakot yung taong na nagpapalabas ng perang yon, na nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng hakutan, wala sana mga raling ganyan. Dapat ang pinasasalamatan mo, yung mismong nagpipinance nitong mga rally ninyo para patalsikin si PBBM. Diba, ipagpatuloy pa natin. Dahil nagbabantay din sila sa mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital. And nagpapasalamat din kami sa mga tao na nasa labas ng Veterans Hospital na nagbantay din sa mga pasyente. Malaking tulong yon sa akin, yung media, yung mga tao na nagbabantay. Si Senator Bato de la Rosa na hindi talaga niya iniwanan yung mga pasyente. Si Senator Bongo na So ibig sabihin talaga, mga kababayan, kaya naandyan dyan sa Veterans Memorial Medical Center si Bato de la Rosa kasi tagabantay siya ng mga tauhan nitong si Sara. Yung sinasabi ni Bato kahapon na may sakit siya, na meron siyang viral infection, mga kababayan, kaya inuubo-ubo siya at saka sinisipon-sipon. Walang katotohanan yon. Yung sinasabi niyang naka-admit siya dyan kaya naandyan dyan. Walang katotohanan yan, mga kababayan. Kaya siya naandyan dyan ng purpose niya para bantayan yung mga tauhan nitong si Sara, para bantayan sina Lopez, mga kababayan. Kasi nga, nakiusap, di umano, etong si Sara dito kay Bato. At eto naman, mga kababayan, kita nyo, mismong nanggagaling na sa bibig ni Sara yung pasasalamat niya kay Bato. Dahil binabantayan sina Lopez. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Substitute sa akin dito. Ang laking tulong nun lahat, ninyong lahat sa akin dahil nakakadalawa ko, nagagawa ko pa rin yung mga iba kong kailangan gawin ng mga trabaho. Yan ha. So ngayon, maliwanag. Alam ni Sara yung mga nangyayaring rally, mga kababayan. At nagpapasalamat daw siya doon sa mga nagrarally kasi naiipakita yung suporta po sa kanila. Yan yung sabi, mga kababayan, nitong si Sara Duterte. Pero hindi ba naisip ni Sara na yung pinapasalamatan niyang rally nakakagambala na, nakakagulo na sa bahay-sambahan. Kasi nga, hindi na makapag-focus, mga kababayan, yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos dahil sa ingay noong kanya mga taga-suporta at noong mga vlogger na bayaran na naandyan dyan sa rally. Diba, mga kababayan? So ngayon, maliwanag naman na pinasasalamatan ni Sara si Bato de la Rosa dahil sa pagbabantay dito kina Lopez at yung mga nagrarally na perwisyo dyan sa EDSA. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo dito pa, mga kababayan, sa isa pang topic na nakita natin. Wait lang. May karugtong to eh. Yan. Kung makikita nyo, mga kababayan, adjust ko lang. Yan. Kung makikita nyo, mga kababayan, eto kasing si Congressman Kung Ho, nagsalita kasi ito nung nakaraan. Sabi niya kasi dito, basahin natin quote in quote. Tanggalin ko na muna to. Balik na lang pala natin. Sabi dito, mga kababayan, nagsimula ang lahat ng kaguluhang ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Noong mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Yan yung sabi ni Congressman Kung Ho. Ngayon, mga kababayan, sinagot po yan ni Sara. At eto po yung naging sagot, mga kababayan, ni Sara dyan. Pakinggan natin. Ngayon parang hindi pa kayo ng comment na regarding po sa sinabi po ni Wait lang, tanggalin ko lang yung comment section para makita nyo ng buo. Ayan. Ng comment na regarding po sa sinabi po ni Congressman J. Kong Hoon po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys. Yan. Yun ang sagot niya, mga kababayan, na isa. Unang-una daw, yung pagiging presidente daw, mga kababayan, yun daw ay kanya na.
noong 2022. Kanya na daw po yun. Kasi nga, nangunguna daw siya sa mga survey. Ibig sabihin, panalo na daw siya sa mga survey, mga kababayan. Lagi naman natin to sinasabi noong 2022. Sinasabi natin to lagi, mga kababayan, na hindi porkit nangunguna ka sa survey, ikaw na ang posibilidad na mananalo. Tandaan nyo yan, mga kababayan, ng survey nagbabago. Ang pagtingin ng tao nagbabago. Hindi porkit lagi kang nangunguna sa survey, panalo ka na. Magiging presidente ka na. Di ba, mga kababayan? Yan ang katuwiran nitong si Sara eh. Kanya na daw dapat yung posisyon bilang presidente noong 2022. Kasi nga, nananalo daw siya sa mga survey. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Lahat ng tao solid na, united na. Lahat daw ng tao, mga kababayan, solid na. Nagkakaisa na para suportahan siya. Ito kasi, mga kababayan, yung malimit naman natin itong sabihin, noong nag-a-announce na yung mga pro Sara nung bago pa dumating ang 2022. 2021 pa lang pinag-uusapan na yan. Kung tatakbo si Sara, matatalo lang din siya. Bakit, mga kababayan? Dahil kung tatakbo si PBBM sa pagka-presidente, automatic susuportahan niya ng mga Marcos loyalists. At si Sara, tatanggalin niya sa listahan ng mga Marcos loyalists kasi nga, makakalaban niya sa pagka-presidente etong si PBBM. So ngayon, mga kababayan, eto din yung lagi kong sinasabi sa inyo noong 2022. Lagi kong sinasabi na etong si Sara hindi niya nabitbit yung kasikatan ng tatay niya. Kasi nga, nung nag-parade sila, mga kababayan, motorcade, sinubukan nilang libutin ang buong Pilipinas. Kaso nga lang napapansin ni Sara na hindi siya kasing lakas ng tatay niya. Tapos one time, mga kababayan, nagkaroon ata ng parade etong si PBBM na kung saan dinumog at dinagsa ng napakaraming tao. Kaya nga kung makikita nyo, mga kababayan, di ba buhat nung lumabas yung una ata nilang parade, parang magdi-December ata yun, mga kababayan. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. So ngayon, bandang January, mga kababayan, naging maingay na yung usapin na hindi natutuloy etong si Sara kasi tatakbo na lang vice-presidente. Pero mga kababayan, kung tumakbo siya sa pagka-presidente, matatalo lang din siya. Kasi hindi nga siya kasing lakas ng tatay niya. Ano po, hindi naman din siya susuportahan ng mga Marcos loyalists kasi makakalaban niya si PBBM. Kaya ngayon, ang ginawa niya, mga kababayan, mas pinili niya magpaka-vice-presidente kasi siya naman mismo nagsasabi na nag-apply siya kay PBBM bilang vice president ni PBBM. Dahil nga, nakikita niya daw na okay naman daw yung track record ni PBBM, maganda naman daw yung track record ni PBBM, mga kababayan, naging gobernador, yun yung mga sinasabi niya, and then hindi daw magnanakaw, kaya si PBBM ang ginawa niyang presidente. Tapos ngayon, sasabihin niya dito, mga kababayan, na nung 2022 daw, yung pagkapanalo sa pagka-presidente nasa sa kanya na daw. Kasi ang basihan niya, nangunguna siya lagi sa survey. Diba, ipagpatuloy pa natin. For my candidacy, pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako. Ayan, sabi nga dito nung comment na isa, sabi dito, hoy, sobrang kapal mo din naman. Ikaw na yung dinala ni PBBM, kaya ka nanalo. Try mo sa 2028. Maglaban kayo ni PBBM sa pagka-presidente. Tingnan natin kung mananalo ka pa, kapal mo. Kaya nga, mga kababayan, bakit di natin subukan? Kung si PBBM, pagbibigyan pa ng pagkakataon tumakbo sa pagka-presidente, maglaban silang dalawa. Kusan siya pupulutin. Eto, mga kababayan, ang taong bayan, galit na ngayon. Ang taong bayan, kasi binangga niya yung interest ng mamamayan eh. Yung simpleng katotohanan lang sanang ibibigay mo kung saan napunta ang pera ng taong bayan, di mo pa maibigay. So ngayon, tingnan natin sa 2028 kung mananalo ka pa. Kasi mga kababayan, yung sinasabi niyang kanya yung 2022, di sana tumakbo ka sa pagka-presidente. Di sana sinubukan mong mangampanya at sinubukan mong kalabanin si PBBM noong 2022 presidential election. Kung talagang
malakas ka at nangunguna ka sa survey. Kasi mga kababayan, hindi porkit nangunguna siya sa survey, mananalo na siya. Survey mga kababayan, survey pa lang 'yon. Hindi pa 'yun yung totoo na isinisigaw ng mamamayan. Kasi unang-una yung sinasabi niya nagkakaisa na, ang mga tao sobrang solid na sa kanya, kalokohan 'yan. O ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa Ang kaguluhan daw na ito mga kababayan ay nagsimula daw po sa terrorism daw po nila, sa harassment daw po nila mga kababayan, at saka daw po sa mga threat, pagbabanta. Sino ba nakita nating nagbanta mga kababayan? Eto, comment nyo nga, sino ba mga kababayan na nakita nyo magbanta? Nagbanta sa buhay? Di ba siya? Pinagbanta niya ang buhay ni PBBM, ni First Lady at saka ni House Speaker. Siyang nagbanta, tapos ngayon dito sa mga interview niya, binabaligtad niya mga kababayan. Pinapalabas niya na si PBBM ang nagbanta. Yung mga taga-gobyerno, yung mga bumabanat sa kanya, yun ang nagbabanta. Alam niyo sa totoo lang, nagbibigay ng komento yung mga taga-house. Nagbibigay ng komento sa mga sinasabi ni Sara. Pero wala tayong nakita na pinagbantaan si Sara ng mga taga-house. O kahit si PBBM mga kababayan, ang sinabi lang ni PBBM, papalagan niya at dadaanin niya sa legal ito. Ano po sa legal base, mga kababayan? Para nang sa ganon, mapagbayad itong si Sara sa kanyang mga ginagawang kasalanan. Ngayon, ang pinapalabas ni Sara, nagbabanta, may mga nagbabanta sa kanya. Siya ginigipit. Yun yung pinapalabas niya ngayon. Mga personnel ng Office of the Vice President. Yun pa lang di pa kayo ng comment ng regarding Ulitin pa natin ng isa, dire-diretso. po sa sinabi po ni Congressman Jay Tong Kun po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila, nagbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito... Sino pa magiging dahilan? Ikaw ang dahilan talaga ng kaguluhang ito. Kasi unang-una mga kababayan, sa tingin nyo, kung wala si Sara, may magrarally ba? Sa tingin nyo mga kababayan, kung nadala ba sa maayos na nakalagayan yung pera ng mamamayan, kung may maayos bang pinaglagyan yung pera ng mamamayan at may maiipakita silang mga accomplishment, na naaangkop dun sa halaga ng pera na hinahanap sa kanila ngayon, sa tingin nyo may investigasyon kaya patungkol sa maanumalyang paggasta ng pera ng mamamayan? O kahit ganito na lang mga kababayan, kung naipaliwanag na lang ng maayos, sa tingin nyo may investigasyon pa kaya patungkol po dito sa maanumalyang paggastos nila ng pera ng taong bayan? Kung naipapaliwanag nila or kung may pinagdalhan silang maganda, kung may accomplishment sila na maayos na nakakatulong ngayon sa taong bayan. Sa tingin nyo may mga mangyayaring ganitong gulo? Kaya lang naman kasi nagkakagulo mga kababayan kasi nagsimula sa kanila yan. Nagsimula yan nung tanggalin yung confidential funds ni Sara Duterte na nagkakahalaga ng 700 plus million, mga kababayan. Doon nagsimula yan hanggang sa nagkaroon na mga kababayan ng pagbirada yung kanyang tatay sa kamera, tinatawag na mga buhaya, mga mga crocodile daw. Yung nandiyan dyan sa kamera. And then mga kababayan, kung mapapansin nyo, di ba bumira yung tatay niya kay PBBM at tinawag na bangag. Doon na nagsimula yan. Hanggang sa nag-resign na etong si Sara bilang sekretary ng DepEd. At in-announce ni Roque na si Sara ang bagong mukha ng oposisyon. Diyan nagsimula yan lahat. Mga kababayan, sa totoo nga lang,
Nakakahiyamang sabihin, pero yung ikinagagalit nila tungkol sa pera. Diba kasi tinanggal yung 700 million, mahigit na confidential fund sa kanila, kaya sila nang galaite. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ay nagsimula sa, sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. So ngayon mga kababayan, ayan ha, maliwanag. Sinasabi niya na yung 2022 daw, dapat siya ang presidente nun. Kasi panalo na daw siya mga kababayan sa mga survey. At yung tao daw ng mga panahon na yon, sobrang solid na daw po sa kanya. Yun po yung sabi niya. Pero mga kababayan, kung hindi yan dumikit kay PBBM, hindi yan nakitandem kay PBBM, hindi mananalo yan. Baka nga natalo pa ni Kiko Pangilinan. Hindi, sa totoo lang, mga kababayan, kung hindi siya dumikit kay PBBM, malamang talo yan.